Bakit mahalaga na dapat natin pagtuunan ng pansin yung ating oras? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna yung lagi natin kasama dito sa ating Daily Devotions, si Brother Gilberto Villaferte, Minerva Juan, and Marie Chris Abad, no? Mga long-time friends na natin dito sa ating Daily Devotions. Maraming salamat po sa inyo. Now, yung topic po natin ngayon ay patungkol po kay Zimri and Omri, no? Dalawang hari ng Israel. At medyo mabilis lang yung talakayin natin ngayon, pero mas lalalim tayo mamaya sa sa dive deeper natin kasi nagpagawa ako ng timeline para mas mabilis nating maintindihan. So yan yung timeline natin, no, explain natin 'yan. At yan na yung gagamitin natin hanggang I believe, no, kung i-improve, improve pa natin, no? Pero I think ito na yung gagamitin natin hanggang sa matapos natin yung Old Testament. So sabi po dito sa 1 Kings chapter 16 verse 8. In the 26th year of Asa king of Judah, Ela the son of Baasha began to reign over Israel in Tirzah, and he reigned 2 years. But his servant Zimri, commander of half of his chariots, conspired against him. When he was at Tirzah, drinking himself drunk in the house of Arza, who was over the household in Tirzah, Zimri came in and struck him down and killed him in the 27th year of Asa king of Judah, and reigned in his place. So pag-usapan po natin sino ba to si Zimri, sino to si Omri. Now ito po muna yung ating mga katuruan ngayong araw. Una-una po, 7 days is long enough to please God. Yung 7 araw, mahabang panahon na to kung tutuusin para, papurihan, pasalamatan, sundin ang kalooban ng ating Diyos. Kumbaga, bigyan ng glory ang ating Diyos. Now, ito pong si Zimri, tingnan po natin yung timeline natin, no? So, tinalakay po natin yan, si Jeroboam, tapos yung anak niya, si Nadab, at si Baasha ang pumatay kay Nadab, tsaka sa buong sambahayan ni Jeroboam. Tapos si Baasha naman, yung kanyang anak si Ela, yan naman yung pinatay ni Zimri, tsaka yung buong sambahayan ni Baasha. So ganun yung no, yung kalakaran ng unang panahon, patayan ng mga basta pag gusto mong palitan yung isang dynasty, kailangan patayin silang lahat. So ganun yung ginagawa nila kasi threat nga naman sa kanila pag may nabubuhay pa na isang membro ng isang dynasty. So si Zimri, kung ano yung ginawa ni Baasha sa lahi ni Jeroboam, pinatay si Nadab, no? Ganun din si Zimri, pinatay niya si Ela at lahat ng salinlahi ni Baasha. Now si Zimri po, naghari siya sa Israel 7 days lang. No? Siya yung may pinakamaikling paghahari. 7 days, 7 araw lang. So tingnan po natin dito sa 1 Kings chapter 16. Basahin po natin dito sa verse 15. In the 27th year of Asa, king of Judah, Zimri reigned 7 days in Tirzah. So anong nangyari sa kanya? Now the troops were encamped against Gibbethon, which belonged to the Philistines, and the troops who were encamped heard it said, Zimri has conspired and has killed the king. So si Zimri, siya yung pinuno ng kalahati ng chariots, no, mga kumbaga mga ano po 'yun, mga chariots yung para mga kariton na panggera na hinihila ng mga kabayo. At itong si Zimri, nalaman ng buong Israel na pinatay niya yung hari. So, yung mga kasundaluhan, dineklara si Omri na bago nilang hari. So, merong dalawang hari. Sino ngayon yung dapat maghari dyan sa dalawa na yan? Si Zimri o si Omri? Kumbaga, rival talaga sila. So, dahil po doon, 7 days lang ang tinagal ng paghahari ni Zimri. Kasi pinatay siya ni Omri. So, actually, technically hindi naman pinatay, pero ito yung nangyari. So Omri went up from Gibbethon and all Israel with him, and they besieged Tirzah. So pinalibutan nila yung Tirzah kung saan nakatira si Zimri. And when Zimri saw that the city was taken,
he went into the citadel of the king's house and burned the king's house over him with fire and died. Kumbaga, nagpakamatay na lang si Zimri, sinunog niya yung palasyo, kasama na siyang nasunog doon. And then sabi rito, because of his sins that he committed, doing evil in the sight of the Lord, walking in the way of Jeroboam, and for his sin which he committed, making Israel to sin. So, si Zimri, yung kanyang paghahari, 7 days lang. Pero actually, yung 7 days na yon, isang mahabang panahon na yun na chance to give glory and honor to God. Kung maglilingkod lang siya sa Panginoon, magtatapat siya sa Panginoon, magsisisi siya sa kanyang mga kasalanan. Pero alam niyo po, makikita niyo rito sa istorya ng mga hari ng Israel na wala silang repentance, wala silang pagsisisi. Talagang gusto lang nila power, gusto lang nila kapangyarihan, position. Kaya po yung 7 days lang na tinagal niya na yun, sayang na sayang. Isipin niyo po, nakuha niya yung power, tapos 7 days niya lang mahahawakan. 7 days. Pero tingnan niyo po yung mga, halimbawa yung kasama ni Jesus na napako sa krus. Oras lang meron yun. Hindi nga tumagal ng isang magdamag eh. Oras lang ang meron. Pero ginamit niya yung kakaunti niyang oras to give glory to God. Ginamit niya yun sa pagsisisi. At sinabi niya sa Panginoong Jesucristo, Panginoon, sama niyo po ako sa inyong paraiso. Isipin niyo po yung kakarampot na oras na gamit niya pa ng tama. At nangyari pa yung pinakamahalagang desisyon ng buhay niya na tumawag siya sa Panginoong Jesucristo. Nakapako na siya sa krus, wala nang kayang gawin na kahit ano paman. Maliban na lang na tumawag sa Panginoong Jesucristo at sabihin, sama niyo ako sa inyong paraiso. Kaya kahit konting oras lang ang meron talaga tayo, magagamit natin para sa Panginoon. Ito si Zimri, meron siyang 7 days. No? Hindi niya pa nagamit ng tama para sa Panginoon. Sa halip, ginamit niya para makip niya yung power niya to no avail. So, 7 days is long enough to please God. Number 2, a true legacy is obedience to God. Ang totoong legacy na pwede nating ipamana sa mga tao sa paligid natin ay yung tayo mismo sumunod sa Panginoon. Alam niyo po, ganito yung istorya, no? Si Zimri, inubos niya yung lahi nila Ela, nila Baasha. Ito naman yung pumalit naman sa kanya si Omri. Bukod sa tinalo si Zimri, etong si Omri, mas nagtagal naman siya. 12 years din yung tinagal niya sa kanyang paghahari. Pero ang pinagkapareho nilang dalawa, pareho silang masama. They both did evil in the eyes of the Lord. Pareho silang sumunod kay Jeroboam. In fact, sabi nga sa Bible, mas malala pa si Omri. Mas nahigitan niya pa sa kasamaan si Jeroboam. Kaya po, yung legacy ni Omri, yung maipapamana niya sana sa susunod na salinlahi, kasamaan din. Kaya dito po sa istorya na to ng mga hari, makikita nyo, ang anak ni Omri ay si Ahab. Si Ahab na yung pinakamasamang hari sa Israel. Wala masasama pa kay Ahab. Si Ahab na yung pinakamasama. At ang tatay niya si Omri. Yun yung naging legacy niya. Pero alam niyo mga kapatid, kung tayo susunod sa Panginoon, maglilingkod sa Panginoon, tayo mga tatay, mga nanay, mga parents, naglingkod tayo sa Panginoon, sumunod tayo sa Panginoon, sinusunod natin ang kalooban ng ating Panginoon, that's our greatest legacy. Kahit yung mga anak natin, yung mga susunod na henerasyon, makikita nila yung ating footprints. At sa tulong at biyaya ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagpapalakas ng Santong Espiritu, pati yung ating mga anak ay maging tunay na mga tagasunod ni Kristo. A true legacy is obedience to God. And number 3 po, what matters is how we use our time and power. Ang pinaka-importante, anong gagawin natin sa time natin, sa oras natin, at sa posisyon o kapangyarihan na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Now si Zimri, si Omri, time and power, parehong meron sila. Yung isa lang maikli, yung isa mahaba. Pero just the same, pareho silang masama. Pareho nilang ginamit sa mali. So what matters is how we use our time and power.
Maikli man yan binigay sa'yo ng Panginoon, kaunti man yung binigay sa'yo ng Panginoon, mahaba man ang panahon na binigay sa'yo ng Panginoon dito sa lupa, what matters is how we use our time, energy, power, position, influence for the glory of God. Yun yung importante. Now, bilang application po sa pinag-aaralan natin ito, number 1 po, use your time wisely. Lahat tayo may kanya-kanyang ginagawa sa buhay. May kanya-kanya tayong Pero yung common denominator natin mga kapatid, lahat tayo pare-pareho lang ng dami ng oras. Lahat tayo meron lang 24 hours per day. Yun ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. And we have to use our time wisely. Huwag nating hayaan na lumilipas yung panahon na hindi natin nagagamit yung oras natin sa tama. Kung meron tayong mga goals, layunin, purpose sa buhay na malinaw na binigay sa iyo ng Panginoon, you have to make sure na kung nasasayang yung oras natin dahil sa social media, pag-scroll-scroll natin, o kaya yung pagtambay natin, or anything na nasasayang yung oras natin, dapat lahat ng yun bitawan na natin. And let's stick to our purpose and mission in life. So use your time wisely. Pangalawa po, be faithful to God and pass it on. Maging tapat tayo sa Panginoon. Alam niyo po, yung pinakamalaking impluwensya sa akin personally, yung mga tao sa paligid ko na nagtapat sa Panginoon, naglingkod sa Panginoon. Kasi nagiging role model sila para sa akin. Now, tayo rin po, sa lahat ng mga tagapakinig natin, hindi mo alam kung gaano ka nagiging maimpluwensya sa ibang tao. You may not be aware of that. Pero kailangan maging faithful ka. Maging tapat ka sa Panginoon. And later on, you will realize na marami palang matang nakatingin sa'yo. Na nai-inspire sa'yo. Hindi naman natin tinataas yung ating mga sarili, pero ginagamit tayo ng Panginoon para maimpluwensyahan yung ibang tao. Lalo na sa mga padre de pamilya, mga katatayan dito, mga kananayan na nakikinig sa atin. People look up to you. Your children look up to you. Sana matagpo ang kanilang tapat na naglilingkod sa Panginoon. Loyal sa Panginoon. Nagpapatuloy sa Panginoon. So be faithful to God and pass it on. Yan ang ipapamana mo sa kanila. And number 3 po, ito po yung wisdom ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Remember your Creator in the days of your youth. Ba't kaya sinabi ni Solomon to, Sa Ecclesiastes 12:1, basahin natin sa Tagalog. Alalahanin mo rin naman ang lumikha sa iyo sa mga araw ng iyong kabataan. Bago dumating ang masasamang araw at mga taon ay lumapit na iyong sasabihin, wala akong kasiyahan sa mga iyon. Basically, sinasabi ni Solomon dito, hanggat bata ka pa, gamitin mo na yung lakas mo, oras mo para sa Panginoon. Huwag mo nang antayin pang tumanda ka na. Huwag mo nang antayin pa na mawala ka ng lakas at tsaka mo palang sasabihin sa Panginoon, Lord, I wanna serve you. I wanna use my life for your glory and honor. Kung kailan matanda ka na, wala ka ng lakas, di mo na kayang tumayo at di ka na makakita. So, sabi na Solomon, samantalahin mo na yung mga panahon na bata ka pa. Paglingkuran mo na yung Panginoon. Now, I'm not saying it's too late para sa mga matatanda na, It's never too late. Kung ito yung chance na binigay sa iyo ng Panginoon, make use of it. Gamitin mo ang panahon na ito para sa paglilingkod sa Panginoon, no matter how old you are or we are. So remember your Creator in the days of your youth. Now, para po sa ating discussion, why is it important to remember that God can take back our lives at any time? Bakit importante na aware tayo? At hindi tayo mag-ilusyon na mabubuhay tayo ng mahabang panahon, Anytime, God can take your life back. Anytime, God can take back our lives. Pwede niyang kuhanin yung ating mga buhay. Pwede ngayon na mismo. So, paano natin gagamitin ang ating panahon para sa kanyang kapurihan? Para po sa ating dive deeper, magkaroon po tayo ng mini seminar mamaya, Contents of the Bible. Balikan natin, tapos summarize natin. Tayo po yung manalangin. Lord, teach me to use my time wisely, knowing that every moment is a gift from you. Guard my heart from wasting my days on things that do not honor you.
and help me live with purpose and urgency, making me faithful in every season, whether seen or unseen. And let my life be a testimony worth passing on to others. Strengthen me to walk in obedience so that my faith may influence my family and those around me. Remind me daily to remember you while I am young, to seek you early, and to love you wholeheartedly all the days of my life. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at ang Diyos na magbigay sa inyo ng katagumpayan ngayong araw. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.